Kilala si Sanya bilang madiskarte. Basta may perang kikitain pinapatulan niya, lalo na ang panloloko sa mga mayayamang pumapasok sa bar na kanyang pinagtatambayan. Lalasingin at nanakawan o kaya'y panguuto ang gagawin niyang style. Lahat ng kinikita niya iniipon niya upang ibigay na sa kanya ng tiya niya ang kapatid niyang si Nene. Ito ang pinakamabilis na paraan para siya ay makaipon. Ngunit paano na lang kung ang huling taong plinano niyang hututan ay ang mayor pala nila at bilang kabayaran, nais siya nitong maging parausan. Ating alamin ang buong kwento. Maingay at mausok. Marami na namang tao sa bar. Marami na naman kayang maluloko si Sanya. Sanya, nandito ka na naman. Natatawang sabi ni Isko bago siya nilampasan. Si Isko ay waiter sa bar na palagi niyang tambayan. Maganda ang forma ni Sanya. Talaga namang nakakaakit. Sa kanya na naman ang tingin ng mga kalalakihan. Nakuha ang atensyon ni Sanya nang may lalaking bigla na lang pumasok mula sa entrance ng bar. Talaga namang napakalakas ng dating nito. May dalawa itong kasamang lalaki. Sa tingin ni Sanya, mayaman ang isang ito kaya naman agad siyang simpleng naglakad paggawi sa pwesto ng mga ito at sinadyang masagi ang target niya. Pasensya na, mahinahong wika niya bago humarap sa target niya at ngumiti rito. Upahan ka ba dito? Ito agad ang tanong ng lalaki. Uminit ang ulo niya dahil sa sinabi nito ngunit nagpigil si Sanya. Hindi, regular customer ako dito. My name is Leah. Inilahad ni Sanya ang kanyang kamay. Hindi rin niya sinabi ang totoo niyang pangalan dahil iwas siyang magbigay ng impormasyon niya. Gusto mo bang uminom? Ito agad ang tanong ni Sanya sa lalaki. Tumingin muna ito sa dalawa nitong kasama bago tumango sa kanya. Ano palang pangalan mo? Maaari ko bang malaman? Rod Bustamante. Tipid nitong sagot. Nakakatuwa naman nakaparehas mo pa yung apelyido ng mayor natin. Mas lumakas ang loob ni Sanya dahil pati apelyido nito ay tunog mayaman. VIP room ka ba? Maaring doon na lang tayo mag-inom. Sige. Tipid nitong sagot bago nauna sa kanya. Nakasunod lamang si Sanya hanggang sa makapasok sila sa VIP room na ngayon lamang niya napuntahan sa tagal niyang tambay dito sa bar. Mayayaman naman ang nahuhututan niya pero hindi na kumukuha ng VIP room ang mga ito. Ngayong gabi na ang huling apak niya sa bar na to dahil bukas na bukas magbabagong buhay na si Sanya kasama ang kapatid niyang si Nene. Lalayo na sila at maninirahan na lamang sa probinsya. Kailangan lang ni Sanya mabuo yung 200,000 hinihingi ng kanyang tiya para sa nagastos nito sa mga utang na naiwan ng kanilang yumaong magulang. Dalawa lang silang magkapatid at mahal na mahal niya si Nene, kaya naman napasok ni Sanya ang diskarte na ito para mabawi ang kapatid niya. Napabuntong hininga siya bago naupo sa couch. Plano niya'y utuin na lang si Rod kapag nalasing niya na ito. Maraming alak na dinala at palagi niyang tinatagayan si Rod, habang siya naman pasimpleng tinatapon ng alak na binibigay nito sa kanya. Uminom ka. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya ng mahigpit. Tingin mo ba hindi ko alam ang style ng mga babaeng gaya mo? Pinabalak mo akong lasingin at tututan? Bakit hindi ka na kontento sa pagiging bayaran? Hindi ako bayaran. Mali ka nang iniisip. Depensa ni Sanya. Anong totoong pangalan mo? Ilang beses na kitang nakikita dito na iba palagi ang kasama. Hindi ako tanga para magpaloko sa'yo, babae. Tinaliman siya nito ng tingin. Sanya ang pangalan ko. Ngayon Sanya, mamili ka dahil wala akong oras pagbigyan ka. Makukulong ka o magiging parausan kita. Take this money, ito naman ang gusto mo, diba? Huwag mo kong ipakulong. Maawa ka, Rod. Payag na akong maging parausan na lang. Lumuluhang nakaluhod si Sanya. Takot na takot si Sanya habang sakay ng magarang sasakyan. Isinama kasi siya ni Rod at hindi niya alam kung ano ba ang sasapitin niya bukas. Wala siyang ideya kung sino ang lalaki nakahuli sa kanya. Pero isa lang ang nasa isipan niya. Ito na ang pinakamabigat na pagsubok na mukhang hindi talaga niya malalagpas ang basta-basta. Paano na si Nene? Makukuha pa ba ni Sanya ang kanyang kapatid? Iniisip ni Rod na isa siyang bayaran. Sino ba talagang lalaking to? Paano nito nalaman ang nais niyang gawin? Sinusubaybayan ba siya nito? Paniguradong labis ang pagtataka ng babaeng yon. Ito ang wika ni Rod sa kanyang tauhan na si Japet. Anong nais mong gawin, Mayor? Wala pa. Hayaan na lang muna siya sa silid niya basta walang makakalabas na nangyaring to. Sinigurado mo namang walang makakalabas sa media, di ba? Opo, Mayor. Walang mga reporter na nakasunod. Mabuti naman
Ayokong dahil sa maliit na bagay na ito makasira pa sa trabaho ko. Alamin mo yung tungkol sa babaeng yan. Baka naman pinadala siya para manmanan ako. Gusto ko lang masiguro na hindi siya mula sa kalaban. Ibig sabihin, Mayor, hindi mo naman talaga siya gagawing parausan? Tinatakot mo lang ba siya, Mayor? Curious na tanong ni Japet. Tama. Ayoko lang may makalusot kahit maliit na impormasyon mula sa kalaban ko. Kapag wala naman talaga siyang connection sa pamilyang yun, pakakawalan natin siya. Pero Mayor, sabi mo palagi mo siyang nakikita sa bar. Paano mo siya napansin? Palagi siyang may mga kasamang lalaki, kaya naman tanda ko na ang mukha niya. Alam kong hinuhut-hutan rin niya mga ito kaya mabilis ko siyang nabuko. Siya ang naglagay sa sarili niya sa bitag. Siya ang mismong lumapit sa panganib. Labag sa batas ang ginagawa niya. Pakakawalan mo na lang ba siya, Mayor? Hindi ba dapat managot siya sa batas kung sakaling hindi man siya konektado sa kalaban? Dapat pa rin siyang maparusahan. Napaisip si Rod. Tsaka ako na lang iisipin ang bagay na yung Japet. Sa ngayon, nais kong alamin mo yung tungkol sa kanya. Opo, Mayor. Umalis na ito sa harapan niya. Prenti ang upo ni Rod sa couch habang sumisimsim ng alak. Hindi pa siya dinadalaw ng antok kahit madaling araw na. Nakarinig siya ng kaluskos, kaya naman napasulyap siya sa hagdanan. Nakita niya si Sanya na pababa. Nagtama ang kanilang paningin at hindi niya ito nilubayan. Napaawang ang labi nito sa takot. Nauuhaw kasi ako, kaya kukuha sana ako ng... Hindi niya na ito pinatapos. Bumaba ka na at magtungo sa kusina. Kapag nais mong kumain may pagkain sa ref, mag-init ka na lang. Ang totoo, gusto din sana kitang makausap, Rod. Tungkol saan? Sa ginawa ko, Rod, kung may choice lang talaga akong hindi gawin yun, kailangan lang talaga para sa kapatid ko. Kailangan ko makuha si Nene sa tiyahin ko, kaya ako ginagawa ang bagay na yun. Hindi ako paniwalain sa niya, kaya naman hintayin mo yung tauhan ko sa malalaman nila. At kahit anong rason mo, labag sa batas ang ginawa mo. Alam ko naman. Napayo ko ito habang lumuluha. Kailangan ko lang talagang mabawi ang kapatid ko. Gustong maniwala ni Rod, ngunit kailangan pa rin niyang makasigurado. Tinanghali ng gising si Sanya dahil madaling araw na siyang nakatulog. Agad siyang bumangon at dali-daling bumaba. Nadatnan niya si Rod na nasa kusina at busy sa ginagawa nitong pagluluto. Napasulyap ito sa kanya bago nagsalita. Maupo ka na. Utos nito. Agad naman niya itong sinunod dahil kung susuwayin lamang niya si Rod, mas mapapahamak siya. May ekstrang damit ang kapatid ko sa cabinet. Sa kwartong tinulugan mo maaari kang mamili doon upang makapagpalit ka. Hindi na kailangan. Utos ko yon, Sanya. Seryosong sagot ni Rod na nagbigay ng kaba sa kanya. Kung sakaling makasiguro ko na hindi ka galing sa mga kalaban, nag-iisip ako kung anong parusang nararapat na ipataw sa'yo. Ipapakulong mo ba ako? Rod, sana wag mo kong ipakulong kasi kapag nakulong ako, walang mag-aalaga kay Nene. Ito ang pakiusap ni Sanya. Kung sakali, nais mo bang tanggapin ang alok kong magbigay alo sa akin? Alam kong matindi ang pangangailangan mo sa pera. Iniisip pa rin pala nito na isa siyang bayaran. Napabuntong hininga siya bago sinalubong ang titig ni Rod. Kapag ba tumanggi ako, ipapakulong mo ko? Kaya ko naman gawin yun, pero sandali, hindi mo pa rin ba ako kakilala? Napakunot ang noo ni Sanya. Sino ka ba talaga? Mayor Rodrigo Bustamante. Nakangiting sagot ni Rod sa kanya bago naupo na rin. Nakakagulat ba? Kumain ka na upang makabawi ka ng lakas mula sa magdamag mong pag-iyak. Masigurado ko lang na hindi ka pinadala ng mga kalaban ko para lansihin ako. Makakabalik ka na sa dati mong buhay. Talaga po? Tatanawin ko itong malaking utang na... Natigilan siya nang magsalita si Rod. Ngunit nais kong maging parausan ka. Hindi muna kung sino-sinong lalaki kundi ako lang. Hindi ba mas maganda iyon, Sanya? Hindi paniwalain si Rod, kaya naman kapag sinabi niyang hindi siya babaeng bayaran, baka tawanan lamang siya nito. Payag na ako, Mayor. Ako na lang ang hut-hutan mo't wag na ang iba. Napahalakhak pa ito. Mayor's Gold Digger. Parang nakaka-excite. Ngayon hindi na ako mabuboring. Laruan lang pala ang nais ni Rod. Mas maganda na ito kaysa ang makulong. Ito na ang best option na napili niya. Kahit paibigay niya ang kanyang sarili, walang halaga yun. Basta makasama niya ang kanyang kapatid. Maghapon lamang ang lumipas, dumating na si Japet dala ang impormasyon na nais na makuha ni Rod. Mayor, eto na po yung inutos mo. Inabot ni Japet sa kanya ang envelope. Agad naman itong tinignan ni Rod. Nakita niyang wala naman talagang connection si Sanya sa kanyang kalaban. Ihatid mo na si Sanya sa nais niyang puntahan. Mayor, pakakawalan na lang basta ang babaeng yun?
May usapan na kami dahil kinuha ko siya bilang parausan. Napakaamo ng mukha niya at nakakaakit ang katawan. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit maraming mayayamang lalaki ang nauuto niya at naluloko. Tipo mo ang babaeng iyon, Mayor? Matagal na rin naman mula nang kumuha ko ng bayarang babae, kaya naisip kong kumuha ulit. Nasa Canada pa si Faye, kaya naman wala akong ibang libangan. Paano kapag umuwi na si Ma'am Faye? Si Faye ay libangan ko lang, Japet. Ako ang magdidesisyon sa nais ko, naiintindihan mo ba? Opo, Mayor, pasensya na po. Ingirapan na lamang niya si Japet. Sunod-sunod na katok ang narinig ni Sanya mula sa pinto ng silid kung nasaan siya. Sandali lang po. Nagmamadali siyang nagbukas ng pinto. Bakit po? Maaari ka nang umuwi, sabi ni Mayor. Ihatid ka na namin sa nais mong puntahan kaya magmadali kang mag-ayos. Talaga? Payag na siyang umuwi ako? Salamat naman. Nawala ang bigat sa kalooban ni Sanya na kagabi pa namamayani sa kanyang puso. May kailangan kang gampanan kay Mayor. Huwag mong kaliligtaan yun. Oo, alam ko naman. Pero paano pala kung kailangan na niya ako? Ako ba ang pupunta? Takang tanong niya sa tauhan ni Rod na si Japet. Si Mayor ang magdidesisyon kung kailangan ka naming sunduin. Basta wala kang pagsasabihan nito, naiintindihan mo ba? Pasalamat ka't may kabaitan pang taglay ang Mayor dahil kung hindi, sa kulungan ng diretsyo mo. Oo, alam ko naman, pasensya na talaga. Maaari na ba akong lumabas? Nakapagpalit naman na kasi ako eh. Pakisabi na ibabalik ko na lamang ang damit ng kapatid niya kapag pinabalik na niya ako. Hindi naman talaga sa kapatid niya ang damit na suot mo, kundi kay Mama Faye. Maarte sa damit si Mama, kaya naman hindi niya na isusuot yan kapag nalaman niyang naisuot na ng iba. Ganun ba? Sige, pasensya na ulit. Napabuntong hininga na lamang si Sanya bago sumunod na sa mga ito. Bago sumakay sa kotse, napasulyap pa siya sa mansyon. Napakalaki pala talaga ng bahay ni Rod. Talagang mayaman ang mayor nila. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sumakay ka na. Oo, sige, sorry. Agad siyang sumakay sa kotse. Walang imik si Sanya hanggang sa maihatid siya sa tinitirhan niyang maliit na apartment. Dito na lang ako, salamat po ulit. Pakisabi kay Rod. Hindi pala dapat na sa pangalan lang ang tawag ko. Bulong ni Sanya. Pakisabi kay Mayor Rod na salamat. Hindi na kumibo si Japet at pinaharurot na ang kotse palayo. Nakahinga ng maluwag si Sanya nang makaalis sa mga ito. Agad siyang nagtungo sa loob ng apartment at hinalughog ang naipon niyang pera. Sa wakas, Nini, makukuha ka na rin ni ate. Naluluhang sambit ni Sanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sanya. Pinuntahan niya na ang kanyang tiyahin. Natanaw niya si Nene na may dalang isang timbang tubig. Ganoon na lamang ang pagkadurog ng puso niya dahil sa 7 taong gulang niyang kapatid na si Nene ay mukhang hinang-hinana. Nene, ate ikaw nga. Humahagulgol na niyakap siya ng kanyang kapatid. Ate, kukuhanin mo na ba ako? Ate, kunin mo na ako. Ikaw na bata ka. Napasulyap siya sa kanyang tiyahin. Ikaw pala, Sanya. Ano nang balita? May pera ka na ba? Oo, tiya. Kukuhanin ko na si Nene. Matapang na sagot niya bago ibinigay sa kanyang tiyahin ang pera. Ito na ho yung sinasabi mong utang. Aalis na kami. Kuhanin mo na yung palamunin mong kapatid. Karga ni Sanya ang kanyang kapatid palayo sa malupit nilang tiyahin. Ate, hindi ka na maiiwan, Nene. Hindi na. Luhaan silang magkapatid habang palayo. Kamusta? Anong ginagawa niya ngayong napakawala na siya? Walang emosyong tanong ni Rod kay Japet. Mayor, may bata siyang kasama. Nasaksihan namin kanina na kinuha niya ito sa kanyang tiyahin kapalit ng malaking halaga. Napataas ang kilay ni Rod. Ibig sabihin, totoong may dahilan siyang mabigat. Sige, subaybayan mo lang silang magkapatid. Binaba na ni Rod ang tawag. Mayor, may nais pong kumausap sa'yo. Mahinahong sabi ng kanyang sekretarya. Sino naman? Si Vice Mayor po. Naningkit ang mata ni Rod. May appointment ba? Kailangan pa ba? Nakangisi itong pumasok sa kanyang opisina. Nais lang naman kitang kamustahin, Mayor Rod. Walang emosyong tinitigan niya sa mata si Dario. Si Dario at ang pamilya nito ay ang mahigpit niyang kalaban. Alam niyang gumagawa ng hakbang ang mga ito upang mapatalsik siya sa pwesto. Para si Dario ang papalit sa kanya bilang mayor. Ngunit kung matalino ang mga ito, mas matalino siyang kumilos at mag-isip, kaya naman wala itong maibutas sa kanya. Nagulat lang ako na bigla kang pupunta rito nang walang pasabi. May maipaglilingkod ba ako? Nais ko lang naman na kamustahin ang kalusugan mo, Mayor Rod. Mahirap maging mayor kaya naman nag-aalala ko dahil napapagod ka na.
Hindi ba't iyon naman ang tungkulin natin? Kaya nga bago natin hinangad ang pwesto na ito, dapat aware tayo sa lahat, sa mga maaaring mangyari. Oo nga naman, tama ka din dyan, Mayor. Ikaw ba, kamusta ka naman? Maayos rin gaya mo. Nakakatuwang paminsan-minsan nakakapag-usap tayo ng ganito, Mayor. Dalasan natin to para naman kahit parehas tayong abala, nakakapag-usap pa rin tayo. Mukhang hindi kita madalas makakausap dahil busy ka kung paano ko pabagsakin. Napangisi si Rod. Nakakapagod ang ginagawa mo kaya naman kailangan mong magpahinga. Palabiro ka talaga, Mayor Rod. Mauna na ako at may gagawin pa pala ako. Salamat sa oras. Paglabas ni Dario, napapalitak na lamang si Rod. Alam niyang may plano na naman ito. Ilang beses na siyang muntik mamatay na alam niya namang kagagawa ni Dario. Wala siyang mahanap na ebidensya kaya naman hindi siya gumagalaw. Ngunit may isa siyang ipinapatrabaho na talaga namang makakapagpabagsak sa gahaman na si Dario. Sangkot ito at ang pamilya nito sa illegal na gawain. Si Dario ang nangunguna sa pagpasok ng droga sa kanilang lugar. Hindi pa matibay ang hawak niyang ebidensya at malulusutan pa ito kaya hindi niya na ito nilalabas pa. Oras na magkaroon siya ng ebidensya na makakapagdiin kay Dario, hindi na siya magdadalawang isip na isuplong na ito. Ate, ang sarap naman ito. Sige, kumain ka lang ng kumain. Kasalukuyang nasa isang karinderya si Sanya at ang kapatid niyang si Nene. Ate, aalis na ba tayo? Pupunta na ba tayo ng probinsya? Kasi Nene, hindi pa kasi yun tuloy. Sa ngayon, dito muna tayo, may mga ayusin lang ako. Bakit po? Ate, hindi na ba tayo lalayo? Nene, lalayo tayo, may mga ayusin lang ako. Ito ang pangako ni Sanya sa kanyang kapatid. Natatakot po kasi ako na baka kuhanin na naman ako nila Tia. Hindi na yun mangyayari. Pinahid ni Sanya ang luha ng kanyang kapatid. Kailangan lamang niyang gampanan ang nais ni Rod bago sila umalis na magkapatid. Ano kamo? Maliit ang apartment na tinutuluyan nila? Opo, Mayor. Ikuha mo ng kondo na maaari nilang lapitan ngayon din. Mayor? Hindi mo pa ba ako narinig, Japet? Nais kong lumipat sila sa mas maayos na tirahan para maaari kong puntahan. Ayokong pumunta sa maliit na nakakadiring apartment na yon. Sige po, Mayor. Ngayon din po, ikukuha ko na sila. Tumango na lamang si Rod. Nalaman niyang sa maliit na apartment lang tumutuloy si Sanya, kaya naman naisipan niyang ilipat ito sa mas maayos. Nais niyang maging malinis at maayos ang magiging babae niya. Ate, may tao po. Natigil si Sanya sa ginagawa niyang pagtutupi ng damit na pinamili nila ni Nene. Sandali lang, nandyan na ako. Lumabas siya sa silid at pinagbuksan ang sinasabi ni Nene na tao. Nagulat siya nang makita niya si Japet. Tauhan ito ng mayor kaya naman hindi na siya nagtaka. Gumayak kayo dahil lilisanin na ninyo ang apartment na to. Nais ni Mayor na lumipat kayo sa condo unit na binili niya. Ha? Kondo? Bakit kami lilipat sa... Hindi siya nito pinatapos. Dahil iyon ang bili niya. Ayaw niyang sa maliit at marumi kayong lugar. Nais niyang kapag pinuntahan ka niya, ay maayos at malinis ang tinutuluyan mo. Hindi ka na lang magpasalamat, puro katanong. Pero mahirap naman kasi ang tanggap na lang ng tanggap. Walang libre sa panahon ngayon. Depensa ni Sanya. Gold digger ka kaya dapat maging masaya ka. Natahimik si Sanya. Ate, ano po yung gold digger? Nene, wala iyon, huwag mo nang pansinin. Halika na sa loob, magagayak tayo ng mga dadalhin natin. Iwanan mo na yung mga gamit, damit na lang ang dalhin ninyo. Bilin pa ni Japet na tinanguan lamang ni Sanya. May pagkamagaspang ugali ni Japet kaya naman nagpipigil na lang siya sa inis na nararamdaman niya. Dilipat na po ba tayo, ate? Sabi ng kausap mo, sa maayos at mas malaking tirahan tayo lilipat. Oo Nene, pero gusto kong mag-behave ka lang, pwede ba? Kasi naman si ate, may amo na mahigpit kaya bawal ang pasaway. Magiging mabait po ako, ate. Napangiti na lamang si Sanya bago madaling nag-impake. Dinala sila ni Japet sa malaking building. Talaga namang mayayaman lamang ang taong nakakakuha ng pwesto dito. May taong maghahatid sa inyo sa unit ninyo, sabi ni Japet bago sila nito iniwan. Hawak kamay naman silang magkapatid na pumasok na sa loob. Isang babaeng may edad ang sumalubong sa kanila. Maligayang pagdating, iha. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa unit ninyo. Salamat po. Iha, alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng inaasikaso niya ng ganito? Natawa pa ang may edad na babae. Pero hindi naman po niya ito ginagawa dahil sa gusto niya ako, kundi dahil sa... Hindi natuloy ni Sanya ang kanyang sinasabi dahil nakikinig ang kapatid niyang si Nene. Hindi nag-e-effort ng ganito si Rod para lang sa isang babae. Natawa pa ang matanda.
Gaya na lang ni Faye na tinatawag lang niya kapag gusto niya. Si Faye mismo ang humahabol kay Rod, ngunit ikaw na bago pa lang, nagawa agad niyang bilhan ng condo unit. Dignidad ko naman po ang kapalit. Bulong na sagot ni Sanya bago napabuntong hininga. Mabuti naman at nakalipat na sila. Mayor, may ipapagawa pa po ba kayo? Tanong ni Japet. Nais kong alamin mo yung update sa pinapasubaybayan nating si Dario. Nais kong mapabagsak na ang hangal na yun. Masusunod po, Mayor. Agad na umalis si Japet. Kasalukuyan pa siyang nasa office, ngunit malayo ang tinatakbo ng kanyang isipan. Hindi siya mapakali sa plano ni Dario, kaya naman hanggat wala siyang nakukuhang impormasyon, hindi siya titigil. Napahilot si Rod sa kanyang sentido. Natigilan lamang siya sa malalim na pag-iisip nang may tumatawag sa phone niya. Nasulyapan niyang si Faye ang tumatawag, kaya naman hindi na sana niya ito balak pang pag-aksayahan ng oras, ngunit hindi ito titigil, kaya naman sinagot niya. I miss you, Rod. Faye, akala ko ba busy ka sa fashion shows na pinupuntahan mo? Yeah, pero syempre may time ako pagdating sa'yo, no? Duh. Maarting sagot nito bago napahagikgik. Huwag kang mag-alala, malapit naman na akong umuwi. Babawi talaga ako, Rod. Mag-enjoy ka lang, busy din naman ako, Faye. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Siguro may iba ka ng babaeng pinagkakaabalahan, no? Hindi na mahalaga, sige na. Kailangan ko ng ibabato dahil marami pa akong ginagawa. Hindi na hinintay ni Rod ang sagot ni Faye dahil ibinaba na niya ang tawag. Tumayo na siya at dinampot ang susi ng kotse. Hindi na rin naman siya makapag-concentrate sa trabaho kaya pupuntahan na lamang niya si Sanya. Upang hindi mahalata o masundan ng media, nagbihis ng simple si Rod at nagsuot ng sombrero. Ganito lang naman lagi ang ayos niya at hindi na siya nakikilala ng kung sino man. Agad na dumiretso si Rod sa kondo kung saan lumipat ang magkapatid. Nag-doorbell na muna siya bago hinintay na pagbuksan siya ni Sanya. Mayor, hindi mo ba ako aalukin na pumasok? Walang emosyong tanong niya. Tuloy po, pasensya na. Hindi ko kasi inaasahan na pupuntahan mo kami. Maayos naman ba dito? Imbis na sumagot, nagtanong na lamang siya. Maayos po kumpara sa apartment. Kaya lang bakit pinalipat mo pa kami? Maayos naman kami kahit maliit ang apartment. Ayoko kasing binibigyan mo kami ng ganito. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang gold digger ko? Ate, sino po siya? Nabaling ang tingin ni Rod sa batang babae na bigla na lamang sumulpot. Nene, siya si... Ako si Rod. Kamusta? Maayos naman po, kuya. Bakit po nandito ka? Ikaw po ba yung amo ni ate? Ako nga. Dapat pala, sir, ang itawag ko sa'yo. Sorry po, sir, hindi na po mauulit. Nene, sa silid ka na muna. Kakausapin ko lang ang boss ko. Utos ni Sanya sa kapatid niya. Pasensya na po sa kapatid ko. Madaldal po kasi talaga si Nene. Tumango na lamang si Rod. Tumubang magmerienda? Ang totoo gusto ko nga. Pero iba ang nais kong imerienda. Napatitig si Rod sa labi ni Sanya. Hinawi niya ang buhok ni Sanya at ginawaran ito ng halik. Ngunit naputol iyon nang may tumawag sa kanyang cellphone. Siguraduhin mong importante ito, Japet, dahil kung hindi mananagot ka sa pangiistorbo mo. Galit na galit si Rod dahil sa pagkabitin niya. Mayor, kailangan mong umalis na muna dahil parating na ang tao ni Dario upang patayin ka. Nakakuha na kami ng ebidensya at sa mga oras na to, nagkakagulo na sila kaya isa lamang ang maaari nilang maging desisyon. Yun ay ang isama ka sa hukay kasama ang ebidensyang dadalhin sa'yo ng isa sa mga inutusan ko. Bakit hindi ikaw ang magdala sa akin? Gulat na tanong ni Rod. Patawad, Mayor, pero malalim ang tama ko. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ako. Mayor, mag-iingat ka. Magtago ka muna hanggang sa may pagkakataon ka ng isiwalat ang makakapagpabagsak kay Dario. Hingal na hingal si Japet at nararamdaman ni Rod na talagang may tama si Japet. Japet, mabuhay ka. Kailangan mong mabuhay. Mayor, magmadali ka. Isama mo ang magkapatid. Ikinanta na maging sila ng isa kong kasamahan. Alam nilang babae mo si Sanya, kaya maging sila kapag inabutan kayo, mapapahamak. Ngunit sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Naputol na ang tawag, kaya naman agad na pinuntahan ni Rod si Sanya na nasa kusina. Sanya, maganda kayo. Aalis na tayo dito, isasama ko kayo. Hindi kayo ligtas dahil alam nila kung nasan ako. At kung hahayaan nilang mabuhay kayo, magiging banta kayo sa kanila. Kaya sasama kayo sa akin ngayon na. Mayor, ano bang... Sunod-sunod na doorbell ang narinig nila, kaya naman agad na sinilip ni Rod kung sino ito. Nakita niyang isa ito sa tauhan niya, kaya naman agad niya itong pinapasok. Mayor, parating na sila, delikado ka na. Ito na po ang magpapatunay sa kabaluktutan ni Dario.
Ang flash drive na ito, nandito lahat ng files maging ang video na makakapagdiin sa pamilya nila. Magmadali ka, aalis na tayo dito ngayon din. Ihanda mo ang sasakyan dali. Opo, Mayor. Agad ditong lumabas. Sanya, tara na. Kinarga na niya ang kapatid nitong si Nene at agad silang lumabas. Sumakay na sila sa kotse na nakahanda para sa kanila. Mayor, may sumusunod na sa atin. Hindi sila makakapagpaputok sa ganito kadaming tao. Bilisan mo na lamang ang pagmamaneho. Mayor, ano bang nangyayari? Ipapaliwanag ko kapag nagawa na nating makaligtas. 2 kotse na ang nakasunod sa kanila, kaya mas binilisan ng tauhan niya ang pagmamaneho. Nagawa nilang iligaw ang mga ito, ngunit hindi pa rin ligtas. Kaya naman nagpasya si Rod na sumakay na sila sa bus at ang tauhan niya ang siyang magpapatuloy na magmaneho. Mayor, hindi natin alam kung saan papunta ang bus na to. Iho, patungo sa Sorsogon ng bus na ito. Pansamantala lang ito. Sa ngayon, hindi hahayaan ni Dario na makapunta tayo sa pulis, kaya naman inaabangan na nila ako doon. Ihuhulog ko lamang ang sarili ko sa patibong kapag dumiretso ako sa mga pulis. May isa akong taong pinagkakatiwalaan kaya kailangan ko pang maghintay. Kita niya ang takot sa mata ni Sanya. Hindi naman dapat ito kasali sa problema niyang ito, ngunit dahil pati ito pupunteriyahin na ni Dario, hindi niya na maaaring iwan lang ang magkapatid. Ate, bakit po tayo umalis bigla? Bakit po may humahabol sa atin? Sasaktan po ba nila tayo? Kukuhanin na po ba ulit ako? Natatakot ang kapatid ni Sanya habang tinatanong siya nito. Hindi kanila kukunin, Nene. May kailangan lang tayong puntahan. Pansamantala lang naman ito. Akala ko ba nais mong magpunta sa probinsya? Ang Sorsogon ay isang probinsya na talaga namang napakaganda. Nais ni Sanya na mawala ang takot ng kanyang kapatid. Pagdating natin doon, ipapasyal kita. Talaga po? Salamat, ate. Ngayon hindi na po ako natatakot, ate. Nagpatuloy na sa pagkain si Nene. Naka-stop over kasi ang bus na kanilang sinakyan. Malayo pa sila, kaya naman kailangan may lakas sila. Iniwan na muna niya si Nene at pinuntahan si Rod. May dala siyang pagkain dahil alam niyang hindi naman ito namili. Rod? Mayor Rod pala. Pasensya na, hindi pa rin ako sanay. Inabot niya ang pagkain na nabili niya. Hindi ko alam kung gusto mo itong binili ko pero sana kumain ka pa rin. Mahirap kasi na walang laman ng tiyan. Alam kong problemado ka pero sana wag mo pa rin pabayaan ang sarili mo. Lalo na ngayon na pare-parehas tayong nasa panganib. Tinitigan siya ni Rod. Hindi ka ba nagagalit? Naupo siya sa tabi nito. Nagagalit? Bakit? Kasi nasa delikadong sitwasyon na rin kayo dahil sa akin. Hindi mo naman kagustuhan kaya bakit ako magagalit? Aaminin kong nagtanim ako ng galit dahil sa ginawa mo, pero naisip ko na mali naman talaga ang ginagawa ko. Isa akong manluloko at hut-hutera, kahit ano pa ang rason mali pa rin. Totoo bang kung sino-sino ang nakakasama mong lalaki sa gabi? Ngumiti si Sanya. Bakit, Mayor? Gusto mong malaman? Mahalaga pa ba yun? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tatakbo sa naipangako ko. Sa ngayon, hindi mahalaga ang bagay na yun. Kalimutan mo na lang muna. Kailangan maging ligtas tayo habang hinihintay ko si Japet. Naniniwala akong buhay pa siya. Mabubuhay siya. Sana nga, Mayor. Itinaya ni Japet ang sarili niya para sa ebidensya na hawak mo. Sana lang magtagumpay kayo. Iniwan na muna ni Sanya si Rod upang hindi ito mailang kung nais na nitong kumain. Inihatid ni Rod ng tingin si Sanya habang palayo ito. Bumalik ito sa kapatid nitong kumakain. Napangiti siya bago napabaling sa pagkain na dinala nito. Bakit nagawa pa rin itong alalahanin siya kahit na hindi naman naging maganda ang trato niya dito? Lahat ng ibinigay niya may kapalit at alam yun ni Sanya. Kaya paano ito nakakayanan na maging mabait pa rin sa kanya? Kayang-kaya siya nitong iwanan dahil sa mga oras na to, walang-wala siya. Sa mga oras nito, hinahanap pa rin sila ni Dario. Kumain na muna si Rod at matapos kumain, namili siya ng SIM card na maaari niyang magamit upang ipangtawag sa kanyang attorney. Attorney ako to. Mayor, bakit napatawag ka ng ganitong oras? May malaking problema. Naipit ako ngayon. May ebidensya ako kay Dario. Ang mga tauhan ko nasa panganib na rin. Anong gagawin ko? Ebidensya ba ka mo? Illegal na gawain ni Dario at ang pamilya niya. Kailangan mo ring mag-ingat, attorney. Palagay ko, isusunod ka nila kapag hindi ako mahagilap. Kailangan mong ilusot ang ebidensya na hawak ko para mahuli na sila. Attorney, ikaw na lang ang huling taong pinagkakatiwalaan ko. I-send mo yung copy sa akin. Ako nang kikilos ng palihim. Bigyan mo ko ng 1 linggo, Mayor. 1 linggo lang. Mahuhuli na silang lahat at makakabalik ka na. Ngunit sa ngayon, manatili ka lang sa pagtatago.
Binabaan na ni Rod ang tawag. 1 linggo lang ang kailangan niyang hintayin at sana magtagumpay ang lahat. Saan tayo maaaring makituloy? Tingin mo magagawan mo ng paraan ng pansamantalang tutuluyan natin? Ito ang tanong ni Rod kay Sanya. Nag-isip muna siya bago sumagot. Nakarating na sila sa Sorsogon, ngunit problema nila ang maaari nilang tirahan pansamantala. 1 linggo ang hiniling ni Rod sa kanya, kaya kailangan may magawa siyang paraan para sila ay makasurvive. Tinignan ni Sanya ang perang natira niya sa bag. May natira pa ako ngunit hindi ito sapat sa 1 linggo. Magagawan ko naman ng paraan kaya wag mo nang alalahanin yun. Paano mo gagawin ng paraan? Mukhang iniisip ni Rod na babalik siya sa dati niyang ginagawa, kaya naman nais niyang linawin na hindi iyon ang paraan na kanyang tinutukoy. Maaari ako magtrabaho pansamantala habang wala pa yung balita na sinasabi mo. Hindi na ako babalik sa iniisip mo, Mayor Rod. Pinangako ko sa sarili ko na kapag nakuha ko na si Nene, magbabagong buhay na ako. Maghanap na po tayo ng matutuluyan. Ngunit Mayor, kailangan mong tiisin dahil hindi ko pa kayang kumuha ng bahay na mauupahan na may aircon na malalaki. Paliwanag pa ni Sanya. Walang problema kung ano lamang ang kaya, basta may matuluyan lang. Tumango siya at lumakad na muli. Dahil sa wala silang masyadong makita na pinapaupahan, sinubukan ni Sanya na magtanong sa nakita niyang mag-asawa. May edad na ang mga ito. Lakas loob na siyang lumapit dahil sa dumidilim na. Maaari ho bang magtanong? Isang matamis na ngiti ang tumambad sa mga ito nang sila ay masilayan. Oo naman, Iha. Ano bang itatanong mo? Manang, may maaari po ba kaming maupahan dito? Wala po kasi kaming masyadong makita. Padilim na po kaya nagmamadali na po kami. Sapat lang po kasi ang perang hawak namin. Galing pa po kami sa Manila. Nagkatinginan ang mga ito bago sumagot si Manang. Kung nais ba ninyo ay maaari kayong dumito na muna. Hindi kalakihan, ngunit bakante ang 2 naming silid. Kaming 2 lang naman kasi ang nandito kaya ayos lang sa amin. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga. Mabuti na lang po't nag-alok kayo. Ngunit maaari ko po bang malaman kung magkano ang magiging upa sa loob ng 1 linggo? Magalang na tanong ni Sanya. Natawa naman ang 2 matanda sa tanong niya. Ikaw na bata ka, hindi na kailangan. Masaya kaming makatulong. At isa pa, mukhang pagod na yung asawa mo kaya dumito na kayo. Nagkatinginan si Sanya at Rod. Mali po kayo nang iniisip. Hindi ko po siya asawa. Ibig sabihin, nobyo mo pa lang. Doon na rin naman ang punta. Nakakatuwa talaga ang mga batang ito. Sige na, pumasok na kayo. Pero hindi ko po... Hindi na siya pinagsalita pa ni Rod. Pumasok na tayo. Huwag ka na magpaliwanag. Just go with the flow, Sanya. Bulong ni Rod sa kanya na kinatango niya na lamang. Maliit ang 1 silid na tinutukoy ng mag-asawa. Sapat lang para kay Nene, habang ang 1 silid mukhang paghahatian nila ni Rod. Kanina ka pa nakatayo dyan at malalim ang iniisip. Hindi ka ba magpapahinga, Iha? Tanong ni Manang sa kanya na nakaputol sa kanyang iniisip. Salamat po ulit sa pagpapatuloy, Manang. Nagpaalam na si Sanya bago pumasok na sa silid kung saan nagpapahinga na rin si Rod. Ingat na ingat siya na humiga dahil ayaw niyang magising si Rod. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay. Lumakas ang kabog ng puso ni Sanya. Bakit mo ko hinihintay? Kabado niyang tanong. Naalala lang din kita gaya ng pag-aalala mo sa akin. Sagot ni Rod bago kinabig ang bewang niya at siya'y pinatagilid. Tulog na, Sanya. Alam kong pagod ka rin. Bulong pa nito na talaga namang nagpadaloy ng kuryente sa buo niyang katawan. Dahil kailangan makisama, maagang gumising si Sanya. Inunahan niya ng gising ang 2 mag-asawa. Kaya naman, nagulat ang mga ito nang siya ay madatnan. Iha, napakaaga mo naman. At saka wag ka na magwalis, ako nang bahala dyan. Hindi na po, Manang, ayos lang po. Bisita kayo dito, ano ka ba? Nakakahiya pong wala akong ginagawa. Hindi po ako sanay. Gusto mo ba talaga? Sige, halik sa kusina, tulungan mo ko magluto ng agahan para sa manong mo't sa nobyo mo. Napatango na lamang si Sanya. Nga pala, Iha, sino pala yung batang kasama ninyo? Siya ba'y anak na ninyong 2? Ho? Hindi ho, Manang. Mabilis na tanggi ni Sanya. Namula pa ang kanyang pisngi dahil sa sobrang hiya. Kapatid ko po si Nene. 2 lang po kami magkapatid at ulila na po kami sa magulang. Nakakalungkot naman pala. Pasensya na't naitanong ko pa. Nga pala, mukhang mayaman ang nobyo mo kung kumilos pati ang pananalita. At isa pa, hindi rin mukhang galing sa hirap. Hindi tulad natin na halata agad. Natawa pa ito. Pasensya ka na sa mga sinasabi ko, ha. Natutuwa lang naman ako at wala naman sa akin yun.
Ang totoo, tama naman po kayo na hindi siya laki sa hirap. Hindi ko man po masabi kung bakit ganito yung sitwasyon namin. Mabait po si Rod. Naku iha, wag mong isipin ang mga sinasabi ko. Ako ay mapag-obserba lang pero wala naman sa akin yun. Ang totoo, bagay na bagay nga kayong dalawa. Napakalakas ng chemistry. Gaya ba sa pelikula? Hindi po. Sa hiya ay namumula si Sanya. Magandang umaga po. Sabay silang napalingon ni Manang kay Rod. Ay na pala ang nobyo mo. Rod, mapo ka na't paluto na itong almusal. Maayos naman ba ang tulog ninyong dalawa? May kilig pa sa pagtatanong ni Manang. Nasamid naman si Sanya. Naalala kasi niya na yakap siya ni Rod kagabi. Ikaw talaga, tinutokso mo pa ang mga bata. Hayaan mo na lang ang Manang ninyo at mahilig kasi ang manood ng mga telenovela. Sabat naman ni Manong, nakakasulpot lang din. Rod, nais mo bang sumama sa akin sa bukid? Uhuli tayo ng ulam para maipatikim ko naman ang specialty ko. Nagkatinginan si Sanya at Manang dahil kanina lang napag-usapan nilang hindi laki sa hirap si Rod. Mahal kasi si Rod ay... Hindi na natuloy ni Manang ang sasabihin nang magsalita si Rod na kinagulat maging ni Sanya. Sige po Manong, sasamahan po kita. Sa wakas, hindi na boring ang panguhuli ko ng palakang bukid. May pogi na akong kasama. Tamang-tama, may lambanog ako imbak. Masarap na pulutan mamaya ang mahuhuli natin. Kita ni Sanya ang pagkabigla ni Rod. Nais niyang matawa ngunit nagpigil siya, gaya na lamang din ni Manang. You mean frog? Safe po bang kainin ng palaka? Hindi makapaniwalang tanong ni Rod. Oo naman iho. Natawa pa si Manong. Dito sa amin, binabailang ang takot sa palaka. Patay, bulong ni Manang kay Sanya. Baka mauna pa hong tumakbo si Rod sa palaka. Bulong naman niya. Sumama ka kaya Sanya. Ako nang bahala kay Nene. Ipapasyal ko na lamang siya habang wala pa kayo. Tumango naman si Sanya dahil alam niyang mahihirapan si Rod. Kailangan niya itong subaybayan. Sabay silang naglakad ni Rod habang nakasunod kay Manong. Pinagsuot si Rod ng simpleng damit na maaari siyang maputikan. Gusto mo ba talagang manghuli ng palaka o hindi ka lang makatanggi? Rod, pwede ko naman sabihin kay Manong na hindi ka talaga marunong. Hindi na siya pinatapos ni Rod. Bakit akala mo ba mapapahiya ako? Hindi ko nga alam na kinakain pala ang palaka pero kaya ko naman sigurong manghuli. Napapakamot pa si Rod sa batok. Ganito na lang, para naman fair para sa akin. Kada huli ko ng palaka, isang kisang ibibigay mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Sanya. Ano, payag ka? Nagawa mo pang magbiro? Napapalatak si Sanya. Inaalala ko na nga na baka mahirapan ka kasi hindi mo naman nakasanayan ng ganitong buhay. Kapag ba hindi nakasanayan, ibig sabihin hindi na maaaring matutuhan. Kaya ko kayang humuli ng palaka. Matapang na sabi pa nito, kaya naman hinayaan na lamang ito ni Sanya. Nakarating sila sa bukid at talaga namang maputik dahil tatamnan pa lang ito. Sa gilid-gilid mga anak, bilin sa kanila ni Manong. Alam ko sa gabi marami pero sa tingin ko may mahuhuli pa rin naman. Tumango na lamang si Rod bago naghubad ng suot nitong pang-itaas. Kaya nga pinasuot ng hindi puting damit para kahit maputikan ayos lang. Tapos naghubad pa. Naiiling na bulong ni Sanya. Hindi maalis ang titig niya sa matipon ng katawan ni Rod at nang mapasulyap ito sa kanya, agad niyang binawi ang tingin niya. Di na ako magtataka kung matutunaw ako kapag ice cream ako. Kasi naman may isang tao dito Manong, napakalagkit ng titig sa akin. Natatawang parinig pa nito sa kanya. Ayos lang, nobya mo naman ang nakatitig. Subukan mong iba, baka sa labas ka matulog. Natatawa si Manong. Napairap si Sanya at hindi na kumibo pa. Hirap maging pogi Manong. Sinabi mo pa iho, etong si Manang mo. Selos na selos rin kapag may mga babaeng umaaligid sa akin eh. Napangiwi si Sanya sa bulahan ng dalawang hambog. Sa inis, hindi niya na kayang tignan lang ang dalawa, kaya naman lumusong na rin siya at naghanap. Bakit nagdumi ka pa? Nilapitan siya ni Rod. Dahil naiinis siya, hindi niya ito kinibo. I'm asking you Sanya. Pwedeng wag mo akong kausapin, naiinis ako. Balandra mo na lang katawan mo, filingero ka. Natawa naman si Rod sa sinabi niya, kaya bigla na lamang siya nitong kinarga. Anong sabi mo? Filingero ako? Rod, ibaba mo ako. Mga batang ito parang bagong kasal kung magkasatan. Maging si Manong ay natawa sa kanila bago ito nag-focus na sa paghahunting sa mga palakang bukid. At nang hindi na nakatingin si Manong, bigla na lamang siyang hinagka ni Rod. Lumakas na naman ang kabog ng puso niya at napatulala. Galit ka pa? Ha? Tinatanong ko kung hindi niya na ito pinatapos sa sinasabi nito dahil nakita niyang nakatingin sa kanila si Manong.
Mukhang mas magaling yata humuli ng tilapia si Rod kaysa sa palaka. Natatawa pa si Manong habang pailing-iling. Maraming mata ang nakatingin kay Rod habang naglalakad sila pauwi. Hindi tuloy niya alam kung nakatingin ba ang mga ito dahil sa palaka na nahuli nila o dahil sa katawan niyang matipuno. Bakit hindi ka kasi magsuot ng damit mo? Gustong gusto mong nakahubad. Pagtataray ni Sanya. Ngayon lang niya nakita ang pagtataray nito. Napangiti siya sa hindi niya malamang dahilan. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Hindi ako nakikipagbiruan, Rod. Bakit selos ka? Kasi madaming nakatingin sa akin. Sige mamaya, ipapakita ko sa iyo lahat. Kinindatan pa siya nito. Pinagsasasabi mo. Napailing si Sanya bago siya inunahang maglakad. Balak sana niyang pantayin ito nang biglang may lumapit sa kanyang babae. Magandang tanghali, bago ka lang dito para kasi ngayon lang kita nakita. Actually kami, ngayon lang namin ikaw nakita dito. Tinignan lang niya ito at hindi siya sumagot. Ako nga pala si Monica, anak ako ng kapitan dito. Gusto ko lang na makipagkilala kaya lumapit ako. Kilala ko kasi ang mag-asawang tinutuluyan mo. Patuloy pa rin siya nitong kinakausap. Bago lang kami dito ng girlfriend ko. Napaawang ang labi ni Monica, ngunit ngumiti pa rin naman ito. Masaya kami na dito ninyo napiling magbakasyon. Hindi na ito sinagot ni Rod. Nakita niya si Sanya na nakatingin pala sa kanila. Bakit ganyan kang makatingin? Bakit hindi? Totoo nga ang sinabi ni Manong na sa tilapia ka magaling manghuli. Nag-iwas ito ng tingin. Akin na nga ang hawak mo, napakabagal mo. Inagaw ni Sanya ang hawak niya bago ito mabilis na lumakad. Natatabang lumapit naman sa kanya si Manong. Mukhang mahihirapan kang manuyo mamaya. Ho? Manuyo? Bakit? Anong bakit? Sa palagay ko nagsiselos ang nobya mo. Alam mo, kilala ko yung si Monica. Mahilig sa pogi ang batang iyan. Natitiyak kung hindi yun titigil sa pangungulit. Naiiling na sabi sa kanya ni Manong. Nakarating naman na sila sa bahay ng mag-asawa. Agad niyang sinundan si Sanya sa sibol. Itinuro kasi ni Manang na nasa sibol ito dumiretso upang maligo. Nakita niya itong naliligo, kaya naman agad siyang lumapit. Bakit ba kanina pa mainit ang ulo mo? Napabuntong hininga si Sanya bago siya hinarap. Pasensya ka na sa inasal ko. Maging ako naguguluhan. Mayor, pasensya na talaga. Hindi dapat kita pinakitaan ng ganoong asal. Mayor? Mayor na naman ang tawag mo sa akin kahit na ang pinaniniwalaan nila magkasintahan tayo. Mas gusto ko pa yung pagtawag mo sa pangalan ko. Mas maganda sa pandinig. Hindi mo ba ako sisigawan o pagsasabihan kasi nag-iba yung asal ko kanina? Nadala lang ako sa inis, pasensya na ulit. Gusto ko ngang naiinis ka mas gumaganda ka. Ipinalupot ni Rod ang kamay niya sa bewang ni Sanya. Eto na naman si Sanya sa kuryenteng nararamdaman niya pag ginagawa ni Rod sa kanya ang mga ganitong bagay. Naramdaman niyang hinahag nito ang kanyang leeg. Ang kamay naman nito ay nasa bandang likuran niya at patungo na sa bagay na yun sa kanya. Baka makita tayo. Bulong ni Rod kaya naman tumigil na ito. Nakaramdam ng pagkadismaya si Sanya sa paghinto ni Rod. Sabay ba kayong naligo? Kinikilig na tanong ni Manang kay Sanya. Kanina kasi, nakita sila nito na sabay bumalik sa bahay galing sa balon. Opo Manang, naligo lang naman po. Nauutal pa siya. Wala naman ako ibang iniisip, ikaw talagang bata ka. Natatawa nitong sagot bago nagpatuloy sa pagluluto sa nahuli nilang palakang bukid. Nagsisimula nang mag-inom ang dalawa, kaya palagay ko hinihintay na ito ni Manong mo. Manang? Tawag ni Sanya bago tumitig sa matanda. Tanggapin niyo po ito para maipangdagdag sa pangkonsumo po. Inabot ni Sanya ang 5,000. Naku, ikaw na bata ka. Itabi mo na ang perang yan. Gamitin ninyo sa maaari pa ninyong paggastusan. Tinanggihan ito ni Manang, ngunit naisipilit ni Sanya dahil alam niyang malakas ang konsumo nila. At isa pa, may edad na ang mag-asawa para maghanap buhay. Sige na ho Manang, tanggapin na ninyo. Kasi si Rod mayaman siya at barya lang ang ganitong pera sa kanya. Kapag nakabalik na ho kami sa Manila, magiging maayos na ho kami. Maaari ho ako magtrabaho dahil malakas pa ho ako. Paliwanag ni Sanya. Pero kasi baka kailangan pa ninyo. Hindi niya na ito pinatapos. Tanggapin na ho ninyo. Salamat po sa walang sawang pagtulong at salamat sa pagtanggap kahit hindi naman ninyo kami lubos na kakilala. Wala kaming hinihinging kapalit sa pagtulong iha. Kahit sino naman maaari naming tulungan. Napilit ni Sanya ang matanda na tanggapin ang binibigay niya. Nakakaisa't 2 araw na sila't malapit-lapit nang matapos ang 1 linggo nilang paghihintay. Eto na ang pulutan. Nakangiting inilapag ni Sanya ang niluto ni Manang.
Siya ang nagdala kay Manong at kay Rod ng pulutan para na rin masabihan niya si Rod na wag maglasing. Upo ka sa tabi ng iyong nobyo, Sanya, para naman magkakwentuhan tayo. Naupo siya sa tabi ni Rod. Naramdaman niya ang kamay nito na humawak sa kanyang hita, kaya naman napasulyap siya kay Rod, ngunit hindi siya nito tinignan. Si Manong lamang ito nakatingin habang nakikipag-usap. Tikman mo na ang sinasabi ko, Rod. Tumango naman ito bago kumuha ng palaka. Titig na titig si Sanya dahil inaasahan niyang hindi kayang kainin ni Rod ang exotic food dahil hindi naman ito familiar sa mga ganitong pagkain sa probinsya. Masarap po pala, parang karne lang. Napangiti si Sanya. Hindi rin talaga maarte si Rod kahit palaki ito sa mayamang pamilya. Nakakatuwang nagustuhan mo. Natutuwa rin si Manong bago muling tinagayan si Rod. Ikaw, iha, baka nais mong tumikim nitong lambanog. Hindi na po, Manong, ako na lang ang tatagay para sa kanya. Agad na nagsalita si Rod. Tumagal din ang inuman. Hindi naman naglasing si Rod, ngunit bakas ang pamumula sa mukha nito. Pahinga ka na, utos ni Sanya bago balak alalayan si Rod. Kaya ko pa naman, huwag kang mag-alala. Ngumiti ito bago hinawakan ang kamay niya. Pumasok na sila sa silid. Hindi pa man nakakarating sa kama, agad siyang sinunggaban ng mapusok na halik ni Rod. Kapwa sila hingal nang maghiwalay ang kanilang labi. Pasensya ka na sa akin kanina, ayaw ko lang naman na may makakita. Bulong pa ni Rod bago muli siyang hinalikan at kasabay na nito ay ang paglikot ng kamay nito patungo sa mga bagay na iyon sa kanya. Lumalim ng lumalim ang kanilang naumpisahan hanggang sa kapwa wala na silang saplot. Pinagmasdan ni Rod ang kabuuan ng kanyang katawan kaya naman napaiwas ng tingin si Sanya dahil sa hiya at takot na nararamdaman niya. Bakit mo ikakahiya ang sarili mo? Napakaganda mo, Sanya. Tiniis ni Sanya ang sakit at kirot na nararamdaman niya nang umpisahan na nilang gawin ang bagay na yun. Halos bumaon din ang kuko niya sa likod ni Rod dahil sa tuwing makakaramdam siya ng sakit, napapahigpit ang kanyang kapit. Umaga na nang magising si Sanya. Ramdam niya ang sakit at hapdi kapag ginagalaw niya ang kanyang hita. Napabuntong hininga si Sanya bago napasulyap kay Rod na mahimbing ang tulog. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam niya, pinilit niyang bumangon. Kaya naman niyang tiisin ang sakit. Ayaw lang niya na makahalata pa ang mga kasama nila sa bahay. Sa kusina na dumiretso si Sanya upang maghanda ng almusal. Hindi pa kasi gising ang mag-asawa. Sa palagay niya ay napuyat ang mga ito dahil anong oras na rin tumigil si Rod at si Manong. Ang aga mo namang gumising. Dapat nahiga ka na lang muna para makabawi ka ng lakas. Napasulyap siya sa nagsalitang si Rod. Gising ka na pala? Hindi niya ito matignan sa mata. Sanya, bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi mo pinilit na ipaintindi sa akin na hindi ka naman talaga bayaran? Inakala kong bayaran ka, kaya naman nasabi ko ang mga bagay na yun. Pabayaan mo na yun, Rod. Ginusto ko yung nangyari sa atin, kaya wag mong alalahanin kung ikaw man ang nakauna sa akin. Hindi ko isinuko yung sarili ko dahil sa pangako ko. Isinuko ko ang aking sarili dahil sa gusto ko at yun ang nararamdaman ko. Napangiti si Sanya. Maupo ka na muna, kakasimula ko lang iluto itong almusal. Sanya, siguradong masama ang loob mo dahil sa pinag-isipan kita ng isa kang bayarang babae at kung sino-sino yung inakala ko nakakagalaw sa'yo. Sabing pabayaan mo na, Rod. Masaya akong ikaw ang pinagsukuan ko ng aking sarili. Alam kong panandalian lang ang pagsasama nating ito at babalik ka na sa dapat naman talagang buhay mo. Pero nais ko kasing magbaon ng magandang alaala kapag bumalik na tayo sa dati. Nagulat na lamang si Sanya nang bigla na lamang siyang yakapin ni Rod. Sanya, pwede bang manatili na lang tayo sa ganito? Nagkamali ako ng pagkakakilala sa pagkatao mo, kaya nais kong bumawi, Sanya. Oras na makabalik na tayo sa Manila, hindi na ako papayag na mahirapan pa kay ni Nene. Ngunit hindi yun ang nais ni Sanya. Oo, mahalaga si Rod sa kanya, lalo na ngayon na nagkasama sila sa iisang bubong. Pero hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman niya. Nais pa rin ni Sanya na matuloy ang paninirahan nila ni Nene sa isang tahimik na probinsya. Tahimik lang si Rod habang malalim ang iniisip. Hindi kalayuan sa bahay ng mag-asawa ay may tambayan kaya naman naisipan niyang magpahangin muna. Iniisip ni Rod na ito na ang huling araw ng paghihintay niya. Bukas na bukas, hihintay na lamang niya ang tawag ni attorney patungkol sa ibabalita nito. At sa pagbalik sa syudad, nag-iisip siya ng plano kung paano niya mas mapapaamo si Sanya. Maraming nalaman at napag-isip-isip ni Rod sa pansamantalang paninirahan nila sa mag-asawa, may mga bagay na gumugulo sa kanya
Lalo na ngayon na nalaman niyang hindi naman pala bayarang babae si Sanya. Talaga palang malaki ang kasalanan niya dahil sa naging pang-iinsulto niya sa dalaga. Ngunit hindi naman dahil sa siya ang nakauna kaya niya napag-isip ang mga bagay-bagay. Ang totoo, simula nang pakitaan pa rin siya ni Sanya ng kabutihan sa kabila ng mga nasabi niya. Nagsimulang magbago ang tingin niya sa dalaga. Nahumaling at nahulog siya kay Sanya kahit pa ang pagkakakilala niya dito ay isang bayaran at mapanghuthut na babae. Mukhang malalim ang iniisip mo. Manong, ikaw pala. Agad na umayos ng upo si Rod. Pasensya na, hindi na ako nagsabi na tatambay ako dito. Napansin ko kasing malakas ang hangin dito, talaga namang masarap sa pakiramdam, kaya dito ko naman nabuting magpahangin. Paliwanag ni Rod. Dito nga masarap tumambay. Dito rin ako tumatambay kapag binubungangaan ako ni Manang mo. Natawa pa si Manong bago tumitig sa kanya. Nag-away ba kayo ni Sanya? Bakit parang malalim ang iniisip mo? Hindi ho kami nag-away. Si Sanya hindi niya ako inaaway dahil madalas tahimik lang siya at inuunawa ang lahat. Nakikita kong mabuti siyang babae. Sa palagay ko may hindi kayo sinasabi sa aming mag-asawa. Pero kahit ano pa man yun, sana hindi ka magbago sa kanya. Alagaan mo si Sanya dahil nakikita kong mahirap ang pinagdadaanan ng batang yun. Tama po kayo at makakaasa ka Manong na magiging mabuti ako talagaan ko si Sanya. Ang totoo, hindi naman talaga kami magkasintahan. Upang hindi na po kayo mag-usisa, pinanindigan na lang namin at ako ang nagutos sa kanya na iyon ang gawin. Ngunit ngayon iho, ano bang nararamdaman mo para kay Sanya? Manong, mahalaga na sa akin si Sanya dahil minamahal ko na yung babaeng yun. Ito ang pag-amin ni Rod. Hindi ako nakasisiguro kung parehas ba kami ng nararamdaman o ako lang itong nakakaramdam nito. Natatakot akong pagbalik namin sa Manila, lumayo na naman ang loob niya sa akin. Bakit hindi mo siya suyuin habang narito kayo? Nais mo bang tulungan kita? Alam mo kasi ay dyan ako magaling. Talaga ho? Tutulungan ninyo ko? Oo naman, ako ang bahala sa'yo. Inakbayan siya ni Manong. Una, mamitas ka ng bulaklak para mas masiyahan siya. Kasi kung bibili ka, madaling effort lang yun. Tapos pangalawa, ayain mo siyang maglakad sa dalampasigan. Tsaka mo gawin ang ikatlong hakbang. Ano po yung ikatlo? Siilin mo ng halik. Napapalakpak pa si Manong. Dapat magawa mo ng maayos para mahulog din ang loob niya, Rod. Ayun din po ay gagawin ko, Manong. Agad na iniwan ni Rod ang matanda at nagsimulang maghanap ng ligaw na mga bulaklak. Nasaan po si Kuya Rod? Kanina pa po siya wala, tanghalian na po ate. Tanong ni Nene kay Sanya, ngunit maging siya, hinahanap din si Rod. Baka naman kasama ni Manong ninyo. Hayaan na muna natin sila at baka naglibot ang dalawa. Marami pa namang chicks dito, baka inaya na naman ng Manong ninyo. Mamaya kapag nalaman ko talaga, humanda ang matandang iyon sa akin. Ibig bang sabihin iniisip mo Manang na baka nagliliwaliwang dalawa? Parang hindi naman kayang gawin ni Manong yun. Sus, iha ang Manong mo, babaero rin niya nung araw. Alam mo ba na malaki ang sakripisyo ko sa matandang yan para lang magtagal kami? Kung kaya ko nga lang bawiin ay iiwan ko na yung matanda na yun. Natawa na lamang si Sanya sa hinaing ni Manang. Ngunit alam naman niyang nasasabi lang ito ng matanda dahil sa talaga namang mahal na mahal nito si Manong. Ngunit totoo nga kayang nagtungo lamang sa labas ang dalawa upang makakita ng magagandang babae? Bakit biglang hindi siya mapalagay? Naiinis siyang isipin na ganoon niya ang ginagawa ni Rod. Kagabi lang kasi sweet ito sa kanya. Tapos malalaman niya ngayong umaga, nagliwaliw lang ito. Naningkit ang mata ni Sanya at nakuyom ang kanyang kamao. Kung hanggang ngayon pambababae pa rin ang gawain ni Rod, wala na talaga siyang pagbabago. Naiinis na bulong ni Sanya bago nagpaalam kay Manang nilalabas na muna upang pahupain ang inis niya. Paglabas pa lang niya, natanaw niya si Rod na patungo na pala sa bahay at mukhang may dala ito na ayaw ipakita sa kanya dahil ang mga kamay nito nasa likod habang may malawak na ngiti papalapit sa kanya. Dahil pinaghihinalaan niyang ng babae lang ito, hindi niya ginantihan ng ngiti si Rod. Talaga namang naiinis siya kaya hindi niya magawang maging mabait ngayon sa mayor. Masama yata ang timpla mo. Natawa pa ito sa tanong nito sa kanya. Talagang masama, kaya wag mong tangkain na sabayan at baka maibunton ko lahat sa iyo ang inis ko. Bakit galit ka sa akin? May ginawa ba ako na hindi ko alam? Sabihin mo para naman alam ko kung ano yung ihingi ko ng tawad. Pakiusap sa kanya ni Rod. Totoo bang kasama mo si Manong? Oo, bakit? Naikuyom ni Sanya ang kanyang kamao. Totoo nga na ng babae lang kayo. Napakasama mo talaga, Mayor. Tingin mo ba laruan lang yung damdamin naming mga babae? Naluluha na sa inis si Sanya.
Kaya naman papasok na sana siya sa loob nang bigla na lamang siyang pigilan ni Rod sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang braso. Sandali, ano bang sinasabi mong pambababae? Hindi kami ng babae ni Manong. Ang totoo, namitas ako ng bulaklak para may maibigay sa'yo. May inilabas itong sari-saring bulaklak. Napaawang ang labi ni Sanya at kaagad na napawi ang inis niya kay Rod. Bakit naman ako titingin pa sa iba? Nasa harapan na kita. Sunod-sunod na napalunok si Sanya habang malakas ang kabog ng kanyang puso. Dahil sa inasal niya, napahiya tuloy siya nang hindi inaalam ang totoong ginawa ni Rod. Nakakahiya ang ginawa niya. Kahit na nasungitan si Rod ni Sanya, masaya pa nga siya dahil alam niyang nagsiselos ito nang malamang nang bababae siya. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi habang patungo sila sa dalampasigan. Inaya kasi niya si Sanya at walang pagdadalawang isip naman itong sumama. Hawak nito ang bulaklak na pinaghirapan niyang pitasin sa madamong lugar, ngunit para naman ito sa dalaga kaya hindi niya ininda ang hirap. Totoo nga ang sinabi ni Manong na kapag nag-e-effort talaga sa panunuyo ay mas matatamasa ang saya kahit na may kasamang hirap. Bakit mo nga pala ako kinuhanan ng bulaklak? Alam kong nahirapan ka. Tignan mo nga yung binti mo, may sugat pa ng talahib. Rod, bakit ba nag-e-effort ka nang ikuha ko nito? May nag-utos ba sa'yo? Mahinahon na tanong ni Sanya. Agad siyang napangiti bago sumagot. Walang nag-utos sa akin. Ang totoo, kusang loob sa akin ang ikuha ka ng bulaklak dahil alam ko magugustuhan mo Sanya. Sabi ni Manong sa akin na mas ma-appreciate ng isang babae ang bulaklak na pinitas at pinaghirapan kumpara sa binili mo. Ganyan daw sila dito sa probinsya kaya naisipan kong ikuha kita. Alam kong tatanggapin mo pa rin naman kahit binili ko lang pero kasi mas gusto ko yung napapahanga kita. Ito ang mahabang paliwanag ni Rod. Ang unang pagkakakilala ko kay Mayor Rod, isa siyang mapanindigang tao at hindi basta gumagawa ng isang bagay, lalo na't ayaw naman niya. Alam kong hindi ako makakaligtas nung gabing mahuli mo ko na balak kang hututan, kasi naman kitang-kita ko sa mata mo ang galit, ngunit ibang-iba ka na sa Rod na iyon. Bakit Mayor? Bakit naging mabait ka na sa amin? Bakit hindi mo ko pinipilit na paligayahin ka? Wala akong narinig na panunumbat. Bakit? Ito ang tanong sa kanya ni Sanya. Huminto si Rod sa paglalakad. Nasa dalampasigan na sila ngayon at ang alon humahampas sa paa nila. Dahil binago mo ko Sanya, iminulat mo yung mata ko sa maraming bagay. Masaya ako na nakilala kita dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na maayos ang ugali ko at ang aking paniniwala. Ngayon, hinawakan ni Rod ang kamay ni Sanya. Nais kong malaman mong minamahal na kita Sanya. Kahit bumalik na tayo sa Manila, hindi magbabago ang magandang samahan na nabuo natin sa lugar na to. Ito ang huling araw na hinihintay ko at bukas na bukas, maaring tagumpay nga sila sa isiniwalat ni Dario. Ngunit bago ang mga yun, nais kong malaman mong mahal kita Sanya. Hindi ba awa lang ang nararamdaman mo kaya ka nakakapagsalita ng ganyan Rod? Sanya, mahal kita. Mahal na mahal. Kaya naman sabay-sabay tayong uuwi nila Nene at simula sa araw na ito, walang sino man ang makakaapi pa sa inyo. Kaya nga sana Sanya, hayaan mo kong protektahan kayong magkapatid. Hayaan mo sana ako makabawi. Hindi kita pipilitin na sumagot ngayon, pero sana wag mo kong pigilan sa nararamdaman ko. Hindi ko magagawa na pigilan ka Rod dahil ang totoo, mahal na rin kita. Ngayon, sigurado na akong minamahal kita. Tuwa ni Rod, agad niyang siniil ng halik si Sanya. Masayang masaya siyang malaman na parehas pala sila ng nararamdaman ni Sanya. Masayang umuwi si Sanya at Rod. Hawak kamay nilang binaybay ang pauwi sa tahanan ng mag-asawa. Natuwa pa ang mga ito lalo na si Nene nang makita silang magkahawak ang kamay. Sabi na nga ba't magaling talaga ako magpayo? Natatawang sabi pa ni Manong bago inakbayan si Manang. Ikaw naman kasi, pinaghinalaan mo pa ako na ng babae. At ano ka mo? Isasama ko si Rod sa pambababae? Napailing ito kaya naman nagtawanan si Sanya at Rod. Sus, malabo ang sinasabi mo dahil si Rod kay Sanya lang nakafocus. Kamuntik pa ngang mahatuka ng ahas kakahanap ng bulaklak. Napasulyap si Sanya kay Rod. Muntik ka palang mapahamak dahil sa ginawa mo. Kapag inulit mo pa yung ginawa mo, hindi na kita kakausapin na habang buhay. Banta ni Sanya. Aruy, kita mo na sinabi mo pa, di nagalit tuloy si Sanya. Sigaw ni Manang sa asawa nito. Natawa naman si Sanya. Pumasok na po tayo at padilim na rin po. Anyaya ni Sanya sa mag-asawa. Nene, baka bukas makauwi na tayo sa Manila. Masaya ka bang malaman iyon? Talaga po? Ibig sabihin, aalis na po tayo kila Manang at Manong.
Ate, nalulungkot po akong iiwanan natin sila. Nakayo kong sabi ni Nene, ang mag-asawa naman ay natahimik din. Nene, pwede naman tayong bumalik. Maayos ko lang ang lahat. Muli tayong babalik kila Manang at Manong upang mas tagalan pa ang bakasyon dito. Palagi na tayong dadalaw sa kanila kaya hindi mo na kailangan malungkot. Natuwa rin si Sanya sa sinabi ni Rod. Kuya, talaga bang payag kang bumalik dito? Oo naman Nene. Tapos kung papayag sila Manang at Manong, ipapasyal din natin sila sa lugar natin para naman makagala sila. Dagdag na sabi pa ni Rod. Oo naman, gustong gusto. Alam mo Rod, maganda ang naisip mong palaging dumalaw sa amin dito kasi naman napamahal na kayo sa amin at parte na kayo ng aming pamilya. Kaya naman talagang malulungkot kami pag umalis na kayo. Opo Manang, palagi kaming babalik sa lugar na ito. Sa lugar kung saan nalaman namin ni Sanya ang tunay naming nararamdaman. Hindi ko makakalimutan ang mga payo ninyo ni Manong at ang lugar na ito. Ito na ho yung paborito ko dahil dito ko sinagot ni Sanya. Malawak ang ngiti ni Sanya habang sinasabi yun ni Rod. Tignan mo nga sila, nakakatuwa talaga. Kinikilig na sabi pa ni Manang. Hindi natapos ang masaya nilang kwentuhan dahil itinuloy pa nila ito sa salo-salo nila ngayong gabi. Natapos ang pagkain nila ng masaya at kasalukuyan na silang nasa kanya-kanyang silid upang magpahinga. Sanya, agad na napasulyap si Sanya kay Rod nang tawagin siya nito. May problema ba? Ito agad ang naging tanong niya. Wala, masaya lang ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging masaya ng ganito Sanya. Maging ako Rod, masasabi ko ngayon lang din ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan. Sa pangalan na lang ba tayo magtatawagan o mas gusto mong tawagin kitang mahal? Natawa si Sanya dahil naisingit pa ni Rod ang bagay na iyon. Nakakahiyaman pero mas gusto ko ang mahal. Kinikilig niyang sagot bago isiniksik ang mukha niya sa matipunong dibdib ni Rod. Kinabukasan napansin ni Sanya na maagang nagising si Rod. Nagising na lang siya na wala na ito sa tabi niya kaya naman madali siyang tinignan ito sa labas. Nakita niya itong nagkakape habang nakaupo sa bakuran. Niyakap ito ni Sanya mula sa likod. Agad naman niyang nakita ang ngiti nito dahil sa ginawa niya kaya naman nasiyahan ang puso niya. Bakit nagising ka na agad? Napagod ka kagabi dahil sa akin kaya dapat matulog ka muna. Napagod nga ako pero sulit naman kasi hindi na masakit. Bulong ni Sanya. Halos hindi mo ko tinigilan kahit hating gabi na pero ayos lang. Umupo ka nga dito. Utos ni Rod habang tinuturo ang hita nito. Luminga-linga muna si Sanya bago naupo sa hita ni Rod. Alam kong nag-aalala ka kaya ganito ka kaaga gumising. Hintayin mo lang Rod. Sa tingin ko, nagtagumpay ang taong pinagkakatiwalaan mo. Makakabalik ka Rod. Makakabalik ka sa posisyon mo. Sa mga sinasabi mo, mas lumalakas ang loob ko mahal ko. Nasiyahan si Sanya sa naging tawag sa kanya ni Rod. Alam kong hindi na tayo teenager pero hindi ko maiwasang kiligin sa itinatawag mo sa akin. Maging ako'y kinikilig. Natawa si Rod bago ipinalupot ang kamay nito sa kanyang bewang. Rod, may sasakyan na dumating. Agad na tumayo si Sanya sa pagkakaupo niya sa hita ni Rod. Kapwa sila nakatingin sa babaeng pababa sa magarang sasakyan. Rod? OMG! Ikaw nga Rod! Sumisigaw sa tuwa ang babae. Nagmamadali itong pumasok sa bakuran at nilundag si Rod kaya naman nanlaki ang mga mata nito lalo na nang makita ang paglaho ng ngiti niya. Faye, anong ginagawa mo dito? Paanong... Mayor? Japet? Ikaw nga Japet! Agad na binitiwan ni Rod ang babaeng parang linta na nakayakap sa kanya kaya napaupo ito sa lupa. Rod naman, masakit naman. Maarting sigaw nito. Miss na kita tapos ganito mo kong salubungin. Kung alam mo lang na sobrang nagalala ko nang malaman kong pinapapatay ka ni Dario, halos madurog ang puso ko. Sinabihan lang ako ni attorney at ni Japet kung kailang tapos na at nakakulong na si Dario. Reklamo pa ni Faye bago muling pumulupot kay Rod. Faye, bitawan mo ko. Utos ni Rod dahil hindi talaga ito inaalisan ng tingin ni Sanya. Bumaling si Sanya kay Japet. Salamat naman at nakaligtas ka Japet. Nag-alala si Mayor Rod at maging ako nag-alala din. Salamat sa pag-aalaga mo kay Mayor. Napatunayan kong mabuti kang tao Sanya. Maraming salamat. Napangiti si Sanya bago bumaling kay Faye na masama ang tingin sa kanya. Sino ka ba at bakit kasama mo yung boyfriend ko? Mataray nitong tanong. Ngumiti si Sanya bago sumagot. Pasensya na pero hindi mo naman siya boyfriend dahil ang girlfriend ni Rod ay ako.
Nagulat si Faye sa sinabi niya at maging si Japet ay nagulat din. Bang si Rod naman, proud na nakatingin sa kanya. Anong sinabi mo? Ibang klase talagang mga mahihirap. Nakasama lang ng mayaman, naging asyumera na. Hindi ko ugali ang mag-assume. Lumapit si Sanya kay Rod at hinawakan ang kamay nito. Totoo yung sinasabi ng mahal ko. Ano ka mo? Nahihilo yata ako sa narinig ko. Sandali, parang hihimatayin ako. Hindi makapaniwala si Faye at hindi ni tumatanggap ang narinig mula kay Sanya. Tahimik lang si Sanya habang pinagmamasdan ng pag-uusap ni Japet at Rod. Wala siyang magawa kundi manahimik dahil wala naman siyang maitutulong sa pinag-uusapan ng dalawa. Ate, sobrang arte pala ni Ma'am Faye. Grabe, ang arte. Maging sila Manang at Manong ay naiinis. Ito ang bulong ng kapatid niyang si Nene. Yaan na lamang ninyo at alam naman nating laki sa mayamang angkan si Faye. Kaya naman hindi siya sanay sa ganitong buhay. At isa pa, ano man ang sabihin niya, wag na lang ninyong pansinin. Bilin pa ni Sanya sa kanyang kapatid. Tumango na lamang ito bago siya iniwan. Ilang minuto lang, si Faye naman ang lumapit sa kanya. Pagtama pa lamang ng kanilang mata, agad na itong umirap sa kanya. Anong balak mong gawin? Ngayong uwi na kami sa Manila. Sasama ka pa rin ba kay Mayor? Mapang insultong tingin ang iginawad sa kanya ni Faye. Tila ba tapos na nitong husgahan ang buo niyang pagkatao? Mahiya ka naman Sanya. Alam kong makapal ang mukha ng mga gaya mo, pero tignan mo naman ang sarili mo. Napairap muli ito. Napakabaduy, nakakahiyang ipakilala ka at galing ka pa sa mahirap na pamilya. Sa tingin mo talaga bagay kayo ni Rod? Sa pa, alam naman nating ako ang bagay sa kanya at ako ang naunang nagmahal kay Rod. Hindi pa ba niya sinasabi na ako yung kasintahan niya? Kahit anong sabihin mo Faye, hindi magbabago yung isip kong sumama kay Rod. Oo, mahirap lang kami at lumaki ako sa mahirap na pamilya. Pero kahit wala akong mataas na pinag-aralan, alam kong rumispeto ng tao. Naturingan kang edukada pero asal kali ka. Hindi na mapigilan ni Sanya na pagpasensyahan si Faye. Hindi naman pwedeng lait-laitin na lang sila nito. Matapang ka Sanya. Baka lumuha ka sa huli. Akala mo ba wala akong alam sa mga ginawa mo para lang kumita ng pera? Makapagsalita ka, kala mo ang linis-linis mo. Sino ba dito ang gold digger? Hindi ba't ikaw naman talaga yun? Isa kang malanding haliparot na walang ginawa kundi manglokot sumama sa kung sino-sinong lalaki. Gets ko na kung bakit sobrang kapit mo kay Rod na halos madaig mo pa yung linta. Napangisi pa si Faye. Kasi nga, habol mo nga ay pera. Malakas na napahalakak si Faye na talaga namang nakakainsulto. Hindi na ito natiis ni Sanya dahil agad niyang sinampiga si Faye. Halos tumabingi ang mukha nito sa ginawa niya. You! Sino ka para saktan ako? Lakas na sigaw ni Faye habang hawak ang pisngi nito na sinampiga niya. What is happening? Agad silang nilapitan ni Rod. Sinampal ako ng babaeng yan. Dinuro siya ni Faye. Kung hindi mo ko ininsulto, hindi ka masasaktan Faye. Tandaan mo na wala kang karapatan na pagsalitaan ako. Gigil na gigil si Sanya habang naluluha siya. Sanya? Pipigilan sana siya ni Rod ngunit dire-diretso na siyang lumakad patungo sa silid. Ano na naman bang sinabi mo kay Sanya? Naiinis na tanong ni Rod habang hawak ng mahigpit ang braso ni Faye. Hindi niya na kayang maging mabait pa dahil si Sanya ang pinag-uusapan. Ano namang sasabihin ko sa babaeng yun? Napaka-OA talaga niya. Depensa ni Faye na hindi magawang paniwalaan ni Rod. Kilala niya si Sanya. Hindi nito ugaling makipagtalo at hindi rin ito pumapatol sa mga salitang hindi naman nakakasakit dito. Paniniwalaan mo talaga ang patola na yun? Iinggit lang siguro siya kasi ako mas maganda at insecure ang babaeng yun. Nagsiselos yata sa akin. Feeling siguro niya magagawa ka pang maagaw sa kanya. Utak nga naman ang babaeng yun. Faye, tigilan mo yung pagsasalita ng ganyan sa nobya ni Mayor. Galit na sigaw ni Japet bago sinamahan ng tingin si Faye. Mabuting tao si Sanya at napatunayan niya yun. Malamang may sinabi ka sa kanya kaya nag-react ng ganun si Sanya. Aminin mong ikaw ang insecure sa kanya at totoong may hidden agenda ka na agawin si Mayor. Ngunit kahit anong gawin mo pa, hindi naman yun mangyayari. Hindi mo ba nakikita na mahal ni Mayor si Sanya? Imulat mo yung mata mo at tigilan mo yung pagiging filingera na ikaw ang gusto ni Mayor Rod. Napangiti si Rod sa sinabi ni Japet. Hindi ko kayang tanggapin ang isang hampas lupa lang, Rod. Ano bang kulang sa akin? Mayaman naman ako't maganda. Sexy rin ako. Kaya kong gawin lahat para sa'yo. Samantalang ang babaeng yun isang gold digger. Baka nga kinukuha lang niya yung loob mo para perahan ka. Hindi ka man lang ba nandidiri sa impokritang yun?
kung sino-sino na yung lalaking lumaway sa kanya. Napangisi si Rod. Mali ka nang iniisip. Because I was her first. Mas mabuti pang umalis ka na, Faye, dahil hindi ka naman kailangan dito. Never naman kitang naging kailangan sa buhay ko. Pangkama ka lang. Naluha sa galit si Faye. Bakit hindi na lang akong mahalin mo? Bakit? Hampas lupa ang babaeng yun. Patuloy lang sa pagwawala si Faye. Japet, alisin mo na yung babaeng ito sa harapan ko. Wala akong pakialam kung kanino siya sasakay. Kaya alisin mo na si Faye bago pa ako maubusan ng pasensya. Baka masaktan ko pa siya. Sinunod naman siya ni Japet. Nagtungo naman siya sa silid kung nasaan si Sanya. Kumatok muna siya bago pumasok at nakita niya itong nakahiga habang nakatalukbong ng kumot. Mahal, malambing niyang tawag bago inalis ang talukbong nito. Pinalis ko na ang babaeng yun. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya at sa mga sinabi. Mahal, hindi mo dapat pansinin ang mga sinabi niya. Ako ang higit na nakakakilala sa'yo. Mahinahon ang tono ni Rod dahil ingat na ingat siya. Totoo naman ang sinabi niya na isa akong gold digger nang makilala mo ko. Lumuluha si Sanya nang humarap ito sa kanya. Hindi nagsalita si Rod dahil agad niyang niyakap si Sanya. Mahal kita, Sanya. Walang sino man na makakapaghiwalay sa atin. Wala akong pakialam sa nakaraan mo dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay tayo. Uuwi na tayo, Sanya. Iuwi ko na kay ni Nene sa bahay ko. Pinahid niya ang luha ng kanyang nobya at hinagkan ito. Nakauwi na sila, Sanya, at sa bahay ni Rod sila tumuloy. Ayaw ni Rod na humiwalay pa sila, kaya naman halos maglumuhod dito sa kanilang magkapatid na wag na silang umalis pa. Dahil mahal na mahal niya si Rod at nais na rin naman niyang makasama ito, hindi siya tumutol sa nais itong magsama sila sa iisang bubong. Alam kong pagod ka, magpahinga ka na. Napasulyap si Sanya kay Rod na bigla na lamang sumulpot. Nasa labas kasi siya at nagpapahangin. Ikaw, bakit hindi ka pa magpahinga? Bukas, magiging busy ka dahil sa dami ng aayusin mo. Napabuntong hininga muna ito bago sumagot. Hindi naman ang iniisip ko, baka ilang araw ako maging busy. Ayaw ko naman na mawala ng oras sa inyong magkapatid, lalo na si Nene. Nais ko pa sana siyang ipasyal, ngunit maraming nag-aabang sa akin kaya hindi ko pa magagawa yun. Napangiti si Sanya dahil ito pala ang inaalala ni Rod. Bakit mo kailangan lalahanin ang bagay na yun? May mga darating pang araw. Maaari mo pang magawa ang nais mo basta maayos mo muna ang lahat. Ikaw ang mayor namin at tinaasahan ka namin. Unahin mo yung gampanin sa bayan bago sa amin, Rod. Naiintindihan ni Sanya na kailangan niyang unawain ang kanyang nobyo. Salamat sa patuloy na pag-unawa sa akin, Sanya. Pangako, babawi ako pag natapos ko ng maayos ang lahat. Niyakap siya ni Rod. Sisikapin ko makauwi pa rin ng maaga para makasabay ka sa dinner. Ayaw kong pati sa pagkain, hindi mo ko makasama, mahal ko. Kinabukasan, maagang gumising si Rod. Mahimbing pa ang tulog ni Sanya, kaya naman maingat siyang umalis sa kama. Napangiti siya bago iniwanan ng halik si Sanya. Lumabas siya at agad na dumiretso sa kusina upang ipagluto ang magkapatid. Upang bago siya umalis, may naiwan ng almusal ang mga ito. Mayor, talagang in love ka nga. Napasulyap siya kay Japet. Kung una pa lang nakilala ko na agad kung sino siya, baka hindi niya na naranasan ng paghihirap sa buhay at hindi ko na siya nainsulto. Maging ako, Mayor, inakalang masama siyang babae kaya nahusgahan ko agad si Sanya. Ngunit nakampante ako nang malaman kong magkasama kayo kasi alam kong hindi kanya pababayaan at hindi nga ako nagkamali sa iniisip ko. Pagkatapos kong magbigay ng statement at maayos ang lahat ay tulungan mo ko, Japet. Nais kong pakasalan na si Sanya. Opo, Mayor. Sagot nito bago napangiti. Nga pala, Mayor, ang lolo mo alam na ang tungkol sa mga nangyari kaya nais niyang umuwi dito sa Pinas. Alam na rin po niya ang tungkol kay Sanya at natutuwa siyang may babae ka na daw na napupusuan. Ang matandang yun talaga, akala ko ba hindi na siya babalik dito sa Pinas? Naiiling na sabi pa ni Rod. Ang lolo na lang niya ang tanging gumagabay sa kanya. Pareha sila ni Sanya na wala na mga magulang, ngunit kumpara sa kanya, mas nakakaawa ang kalagayan nila Sanya dahil ultimo kamag-anakan ng mga ito, walang pakialam sa buhay na dinadanas ng magkapatid. Naging busy si Rod, kaya naman naiinip na si Sanya na sila lang magkapatid ang naiiwan sa bahay. Umuwi naman si Rod at nakakasama niya ito, ngunit tuwing gabi lamang, madalas ay tulog na siya kapag umuwi ito at paggising naman niya sa umaga, wala na ang kanyang nobyo. Labis na nakakapagpalungkot ito kay Sanya, ngunit nauunawaan niyang busy si Rod dahil may gampanin ito sa bayan. Pansin ko na malungkot ka, ate, simula nang maging busy si Kuya Rod. Napasulyap si Sanya sa kanyang kapatid na si Nene
Ang buong akala niya, hindi nito napapansin ang pagiging matamlay niya. Kasi naman, hindi na natin madalas makasama ang kuya mo, kaya naman nalulungkot talaga ako. Pag-amin ni Sanya. Ang sabi ni Kuya Rod, babawi siya pagtapos ng mga gampanin niya. Naniniwala ako na may hinahanda si kuya para sa iyo, ate. Alam ni Sanya na pinapagaan lamang ni Nene ang kanyang damdamin. Naniniwala din naman siyang babawi si Rod. Mayor, hindi ka pa ba uuwi? Japet, kailangan maging maganda to. Ipaayos mo sa mga staff ang design. Ayokong simple lang ang ginagawa nila. Tinitiis ko si Sanya para lamang maging maayos ang proposal na ito. Kaya naman kailangan nilang ayusin. Ito ang mahigpit na bilin ni Rod bago muling sinuri ang mga nakapalamuti. Isang linggo na nang masimula ni Rod ang pag-aayos ng isang venue para sa gaganapin niyang proposal sa kanyang kasintahan na si Sanya. Pinaniwala niyang magkapatid na busy pa rin siya sa opisina kahit na ang totoo ay naghahanda na siya para sa matamis na oo ni Sanya. Ang lolo niya nakatakdang umuwi sa araw ng proposal kaya naman minamadali na rin niya ang lahat. Mukhang tuloy na talagang ikakasal ka, Mayor. Masaya po ako na nakahanap ka ng babaeng makakasama mo hanggang sa nabubuhay ka, Mayor. Kinakabahan nga ako sa totoo lang kasi hindi naman ako sigurado kung oo ba agad ang magiging sagot ni Sanya. Maaring magbago ang isip ni Sanya at ayoko rin naman na ma-pressure siya kaya naman kahit anong kalalabasan nito, mananatili ako sa tabi niya. Hindi magbabago, mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Kinagabihan ay umuwi si Rod. Hating gabi na naman siyang nakauwi. Kumain na siya sa labas dahil ayaw niyang ipaghain pa siya ni Sanya. Akala niya itulog na ito, ngunit nakita niya na inaabangan siya nito sa labas pa lang ng bahay. Sanya, bakit naman nandito ka pa gabing-gabi na? Gabing-gabi na nga tapos ngayon ka lang umuwi. Bukas pa ba yung opisina sa ganitong oras? Hindi na ba nagpapahinga yung mga tao mo? Pasensya ka na, bukas tinitiyak kong maaga kung hindi na naituloy ni Rod ang kanyang sinasabi. Hindi na, sanay na ako't isa pa, pinangako kong uunawain kita. Nalulungkot lang ako na hindi kita madalas makasama lalo na sa umaga. At kahit naman day off mo, umaalis ka pa rin. Tinatanong ko si Japet ngunit pati siya. Pinagtatakpan kaya ayokong ubusin ang lakas ko kakaisip kung trabaho pa rin ba o may iba ka na. Napaawang ang labi ni Rod sa gulat. Hindi niya kayang makitang nag-iisip ng kung ano-ano si Sanya. Kaya naman bago pa lumala, bukas na bukas, ipagtatapat na niya lahat. Kinabukasan ay nag-guilty din si Sanya sa ginawa niya. Kaya naman naisa na niyang mag-sorry kay Rod. Alam niyang hindi niya na ito aabutan dahil maaga itong gumigising at umaalis. Kaya naman binalak niyang mamayang gabi na lamang ito kausapin. Pagtingin niya, wala na ito sa kanyang tabi. Napabuntong hininga na lamang si Sanya bago nagsipilyo na at pagkatapos bumaba na upang mag-almusal. Nakaamoy si Sanya ng bagong luto kaya naman napakunot ang kanyang noo. Nene, nagluto ka ba? Laking gulat ni Sanya nang hindi si Nene ang nakita niyang nagluluto, kundi si Rod mismo. Nakangiti ito sa kanya bago lumapit at siya'y hinagkan. Good morning, pasensya ka na kagabi mahal ko. Imbis na siya dapat ang magsasorry, ito pa ang naunang magsorry sa kanya. Ang totoo, ako dapat ang... Hindi siya nito pinatapos sa dapat niyang sasabihin. Pagkatapos nating mag-almusal, magbihis kay ni Nene dahil may pupuntahan tayo. Dumating na rin pala si Lolo kagabi pa. At nais niya kayo makita sa personal. Kagabi pa? Bakit hindi mo dito pinadiretso para naasikaso ko? Hindi ko rin alam na biglaan ang pagdating niya, Rod. Mamaya malalaman mo lahat kaya relax ka lang. Kumindat pa sa kanya si Rod. Matapos nga ang almusal nila, nagayak si Sanya at maging si Nene. Tahimik lang silang nakasakay sa kotse habang binabaybay ang sinasabing lugar kung nasaan ang lolo ni Rod. Bago ka bumaba, kailangan kitang lagyan ng takip sa mata. Bakit? Takang tanong ni Sanya. Ate, sumunod ka na lang kay kuya. Sabat naman ni Nene na tinanguan lamang ni Sanya. Inalalayan siya ni Rod nang bumaba ng sasakyan. Nandito na mahal ko. Bulong ni Rod sa kanya bago inalis ang kanyang piring. Nakita niyang magandang lugar na sinadyang lagyan ng design at talagang pinaghandaan talaga. Nahagip din ng mata ni Sanya ang maedad na lalaki na nakangiti sa kanila habang si Japet ay masaya rin at napaiwas pa ng titigan niya ito. Bakit may pagganito? Takang tanong ni Sanya. Dapat, si lolo mo yung wini-welcome natin. Bulong pa ni Sanya. Ito ang pinagkakaabalahan ko kaya busy ako. Nagsinungaling ako dahil pinaghandaan ko yung araw na ito na itatanong ko kung nais mo ba akong pakasalan. Lumuhod na lamang bigla si Rod kaya naman natutop ni Sanya ang kanyang bibig. Kaya naman Sanya, nais kong itanong, will you marry me? Will you be my wife forever? Naluluhang tanong ni Rod.
Hindi rin naman napigilan ni Sanya ang kanyang luha, kaya naman sunod-sunod ang agos nito. Oo naman, ikaw lang ang nais kong makasama kaya malabong tumanggi ako. Isinuot ni Rod sa kanyang singsing at sila'y nagyakap. Nagpalakpakan naman sila Japet, Nene at ang lolo ni Rod. Masayang masaya ang mga ito sa nasaksihan ng mga ito. Nakilala ni Sanya ang lolo ni Rod at tinayos agad ang kanilang kasal. Kaya naman hindi nagtagal, naging ganap din silang mag-asawa. Kasabay nito ay ang pagdadalang tao ni Sanya. Maraming blessing pang dumating sa kanilang mag-asawa at mas tumibay pa ang pagmamahal nila para sa isa't isa.